experience ninyo. Ano, Kung isa 5 ka ng minutes na. continuous or Okay naman yung mag-lapas. Pwede yun. I mean, ikat-continue. Hindi ko rin ba po, Charles? Sige. On the spot ka, mag-i-edit na interviewer. Kani. Oh, first time. Sige, anyways. Start tayo. Okay, sige. 1, 2, 3, rolling. Hi ma'am, good day po. Ay, kamusta po? Okay na po. So, before po na mag-isa natin yung interview, gusto ko po ipaalam sa inyo, interview po na ito is about po sa inyong experience as a professional architect and what are the experiences that you will share to us na mga future architects. Okay. So, meron po kayong mga inihandang questions na inyong pong sasagutin. So, ang first po is, first about yourself, can you share a bit about your background and what drew you to architecture as profession? So, first of all, hello everyone. I'm architect Charlene Ang. 1 year since nakapasa ng board. So, last 2024, I took the board exam for architecture and nakapasa. So, what drew me to architecture as a profession? So, I think it is deeply rooted sa childhood ko na wala kaming own space. So, growing up, share lang kami ng room ng parents ko and ever since nag-aral lang kami. So, yun yung main reason talaga ba't ako na architecture. Kay growing up na, always ko nag-imagine na unsa kaya akong own space if ako ang mag-design. So, module to siya ang starting point of everything. So, why Archi po? Why Archi? Well, to tell you honestly, anak sila, makadato tong Archi. But on a serious note, kuan yun siya sa akong heart na Archi. Wala na kay lain reason. There are no other reasons nga nung nag-Archi ko. Gusto lang yun na ko siya. Dili na ko ma-imagine akong self sa lain na field. So, mo to siya. So, ang next question po is, can you talk about one project you worked on that you're particularly proud of and why it stands out to you? Okay, project. Sa project, I had this project last, kuan ako na siya, baby project. So, if familiar mo, Tooth Doctors Davao, it's a dental clinic located sa Matina at in front of Malayan Colleges. So, that project was my baby project. So, kato na project, nag-open yun siya many opportunities for me and I'm glad kay naka-help ko sa ilang business na nag-thrive jud kay at that time dili pa kayo uso ang mga clinic na kanang aesthetic good. So mas nainganyo jud ang mga customer or kanang mga patients na mag-inquire sa ila. So naka-help siya boost sa ilang business. Up until now dagan gyud ako sila client niya. Kanang makita na ko mga post na aside sa ilang services, kailangan ko sila sa ambience sa ilang clinic. So, medyo ma-proud po ko to sa gamay. So, about po sa mga clients, so paano po kayo mag-handle ng mga clients? Okay. So, ako, architect ko, more on visualization ng ko. So, I do rendering. So, kana siya na, naka-help din siya sa ako. Like, for example, mao dyan ang sa project. Pag ako na ko'y project, bahala nagkapoy, endless meetings dyan na siya. Like, namo ko'y uban kapoyan, meeting. Ako kahit ma-chat dyan ko, one call away ako sa client kay para ma-address din ako kung silang gusto. At the same time, sila, maghatag po silang mga input sa kuan na ma-translate na ko into design. So, ana lang dyan communicate,
if pwede na sila yung mga ideas po like from Pinterest, ginaas ko na ko sila kung sila mga ano. Dili lang nang kanang ako alang ba na ako alang na design, ako alang jud ano. Nag-take po kog ano kanang advices from them. So, ang next question po is, how do you maintain creativity and stay inspired during particularly challenging or long projects? So, how do I maintain creativity? Um, karon uso naman dyan ang Pinterest like ako na mention. So, kanang sa akong, for example, like projects, kana, una dyan ko mo, ano, nasa Pinterest or anywhere in the internet, magbasa ko mga articles, for example, kanang mga lisod na project or kanang dili kay ko familiar, like katong first time na ako nag-clinic, nag-research yun ko, and then kato, pag about na sa design, Pinterest, and how do I stay inspired? So, inspired ba ka siya? Kanang, how do I stay inspired? Wala lang, kanang giniisip lang din ako ang end output sa project. Kaya, lisod siya, padayon lang dun siya. Kana, kung alam dun, focus lang ka sa research and then, kung if pwede, ask your colleagues kung sa ilang mga inputs po or magtinabangay lang dun. So, meron po ba kayong design philosophy na sinusundan? Ano po yung style ng mga design? Style. Ay, actually, okay lang mag-ano ko. Na save diri. Ganahan ko ni na quote from Frank Gehry. Yes. Kani siya na quote from Frank Gehry. Architecture should speak of its time and space, but yearn for timelessness. So, timelessness. So, sa atong mga panahon karon, di ba, daghan kay trendy na stuff, di ba? But, mapansin ninyo, may mga trends na nagabalik lang siya over time. So, ako yung future projects, gusto na ko ni siya i-apply. Like, gusto na ko mag-design og isa ka space or isa ka structure na kuan ka ng, what do you call this, ka ng relevant gyapon siya pag abot sa time. Dili lang siya yun na, karon lang siya nice tan-awon niya pag ano kay magsawa ng tao. Di ba na may uban buildings or spaces na yung anak na karon lang siya trending pag abot sa ano po. So ingani ako gina-aim. So unta kung ako'y project ko ma-apply dyan ako ni siya na philosophy. So, last pa na question is, what advice would you give to us, future architects, as we start our careers? What advice? Actually, akong ma-advise na dyan. Is, first of all, if student pa mo, strive hard lang dyan sa school. Like, pero ayaw dyan yung kalimtin na ka ng inyong self. Kay, dara man dyan mo mawala sa focus if kanang puro lang mo. Kanang study mo, pero at the same time, have fun. I-enjoy ninyo yung process sa inyong pag-school. And, kay ka naman good na magamit na ninyo siya sa pag professional na mo, like nakapasa na dyan mo or even mag-graduate mo. Kay lahi na dyan ang school sa actual practice na kay sa actual practice daga na mo mga tao na may encounter may mga paayo, may not so good. So sa school pa lang dapat kuan mo ba ka ng gahin na jud mo heart. Like, dili mo dali mo discourage or unsa. So, pabagaay lang dyan ugnaw o kanang never give up lang dyan. Mao lang dyan. And then, lastly, stay humble. Kay, dara mo dyan naman, dapat grounded lang mo. Kahit makapasa na mo, ayaw lang dyan mo kalimot sa inyong core values. Para tuloy-tuloy ang blessings and everything. So, yun lang po ang yung mga questions. So, sa mga sinabi po, thank you very much po Thank you. sa pagsagot namin mga questions. And with that,